Naming sitwasyon pagkatapos ng unang araw ng bakbakan sa pagitan ng militar at MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Tahimik, sarado ang halos lahat ng mga negosyo, kukunti lang ang mga taong lumalakad sa daan at mga miyembro ng militar at kapulisan lamang ang makikita sa mga lansangan. Subalit isang bagay ang nakakamangha. Sa 14 na araw mula nung nangyari ang kaguluhan, masyadong bumaba ang crime rate ng lungsod. We are not experiencing any minor criminal offenses. So I can attribute this mainly because of observing curfew hours from 8 to 5 in the morning, and most of the stores are yet to be opened. Dagdag pa ni Mabalot na baging sila ay namangha dahil kahit sa mga maunlad na mga bansa, kalimitan sinasamantala ng mga magnanakaw at mga tulisan at maging mga looters ang mga pangyayaring ganito. Pinansin din niya ang espiritu ng bayanihan na ipinamalas ng mga Zamboangueño ngayong panahong ito. I believe the people grew tired already of this problem, and they see us as the ones who can probably deliver them from all this situation. And so they came out and helped, and they did that in so many aspects. Like for one, they have provided water for the troops. They have provided their basic needs, like even hot towel for the troops. Kahit nalugmok ang 5 barangay na labis na pinsala ng bakbakan, umaasa pa rin ang mga taga roon na madali silang makabangon dahil sa bayanihan ng lahat sa pangunguna ni Pangulong Noy, mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng DSWD, DILG, kasundaluhan, kapulisan at higit sa lahat ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Para sa Telebisyon ng Bayan, AD Arellano.